everybody! Welcome to another vlog, and this time we are going on a much-awaited trip with my friends. For this trip, bale anim kaming lahat. I'll be going with RB, Jelly, Zen, Kyle, Joey, and of course me. Itong trip namin to this place is really sponty kasi bigla na lang pumasok si RB sa office tapos pinamahagi niya na yung magandang balita na nakapiso sale yung Sebpak. Originally, international destination talaga yung dapat pipiliin namin pero dahil wala pang passport yung isa sa amin, mas pinili na lang muna namin mag-local destination. So this was around 3:30 PM tapos yung flight namin is 5:50 PM pa kaya we still have enough time para makakain before the flight. Hindi pa kami nakakapunta sa pupuntahan namin pero busog na kaming lahat sa dami naming kinain. Everything was getting real na nung naningil na si RB para sa unang ambagan namin. She's the one in charge kasi sa lahat ng mga babayaran namin including the tours and the rents and other expenses. By around 5 PM, bumaba na kami malapit sa aming boarding gate just in case they announce na pwede na mag-board yung flight namin. At kahit ang aga pa namin sa airport na last call pa rin kami kasi hindi naniniwala si RB kay Joe na tinatawag na pala yung pangalan namin. Mabuti na lang din na tumawag pa sa akin yung Cebu Pacific para tanungin kung tutuloy pa ba kami sa aming flight. Kailangan pa pala kasi naming sumakay ng bus bago makapunta sa aircraft kaya ang aga nagtawag ng mga ground crews. Ang chaotic nung part na papunta kami dito pero good thing at nakahabol pa rin kami sa aming flight. After an hour and 10 minutes, we've just landed at Bohol Panglao International Airport. At nang una naming na-realize ay mas malamig pa yung airport nila dito sa Bohol kesa sa airport sa Manila. Nag-bus lang kami at nagpa-drop off lang kami kina ate at kuya sa Lourdes National High School and it only took us 15 minutes from the airport. Pagbaba namin, para kaming binaba sa kawalan dahil hindi namin alam kung saan kami mag-i-stay. Tapos ang nakakatawa pa dito, walang naniniwala ni isa sa amin kay RB na eto pala talaga yung dadaanan namin papunta sa aming accommodation. Talaga namang halos lahat kami nakaramdam na ng takot dahil halos wala ng tao sa kalsada tapos may mga parts sa dadaanan kami na halos wala ring ilaw. After namin makapag-settle down at makapag-retouch, nagpunta na kami sa Alona Beach to have our dinner because we are all hungry na. Actually, I think wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung anong pangalan ng resto na to pero hindi siya sa may bungad mga sisi, medyo malayo pa kasi nilakad namin papasok. So, hanapin nyo na lang. Yung prices ng foods nila guys, hindi siya mabigat sa bulsa at talagang very affordable lang din siya. Ang pa-press release nga ni ate ay good for 2 lang daw yung kanilang mga food items dito pero tignan nyo naman guys, sobrang sakto at talaga namang busog na kaming anim sa mga pagkain nila. After namin kumain, we took some time for ourselves na to take pictures because we literally don't have any itinerary for this night and we're just enjoying our free time kasi tomorrow we have a morning tour. For our second day in Bohol, we're going on a day tour with Kuya GV. Si RB na rin yung nag-asikaso nitong tour na to, so I'll tag na lang sa comment section kung saan kayo pwede mag-inquire ng tour packages nila. Our first stop is at Baclayan Church. Apparently, this is the second oldest stone church in the Philippines. Tapos yung pinakaunang stone church ay yung San Agustin. Habang nasa biyahe kami, tinutulungan kami ni Kuya GV na mag-decide kung ano ba yung mga destinations na dapat naming unahin at saka yung mga destinations na pwede namang ihuli. For our second destination, we are going to ride an ATV kaya nandito tayo sa Soteres ATV ride. Ito pala yung map na dadaanan ninyo. They have 1 hour and 2 hours ride. Pero yung sa amin kasi 1 hour lang yung pinili namin kaya we paid 1,000 pesos each. Huwag kayong mag-alala guys kasi hindi nakakabitin yung 1 hour na yon. Akala rin namin na maiksi lang yung 1 hour pero we were able to maximize everything naman. Nakakuha pa kami ng pictures at nakapagbuko juice pa kami. Yung trail nila dito, hindi siya nakakatakot, hindi siya death-defying experience. Talaga namang okay na okay for beginners and first-time ATV riders like us. Halfway through the trail, inalo kami nila kuya kung gusto ba namin ng fresh buko juice and yes, grinab namin yung opportunity na to take a rest and of course drink fresh buko juice na rin. By the way guys, this is not free but it's optional. I think we've paid 100 pesos each for this. Kung hindi naman kayo super uhaw na uhaw, pwede na yung 2 tao sa isang buko kasi yung mga kasama ko medyo nahirapan silang ubusin yung juice kaya pinapaubos pa nila sa iba kong kasama. Tapos ginawa na ako nila kuya ng DIY spoon para makain ko yung laman kasi sayang naman kung itatapon lang. Akala ko sa Siargao at Boracay lang merong human drone shot by the tour guides pero meron din pala dito sa Bohol.
Actually guys, feeling ko lagpas pa kami ng isang oras kasi marami kaming stopovers to take pictures plus nag-stopover kami ulit para uminom ng buko juice. For the record, sulit naman yung binayad nyo sa kanila guys kasi hindi nyo mafe-feel na parang minamadali kayo sa trip. Pagkatapos namin mag-ATV ride, dumiretso na kami sa Chocolate Hills at nagbayad kami ng 100 pesos each bago kami makaakyat sa mismong viewing deck. Kung gusto nyo makakita ng 360 degrees view of the Chocolate Hills, kailangan nyo muna akyatin tong mataas at matarik na hagdan. Medyo nakakapagod nga siya paakyat at kung meron kayong fear of heights, medyo mahihirapan din kayo kaya dapat meron kayong kasama. Pero look at this view guys. Hindi na kami nagtagal sa Chocolate Hills dahil sabi ni Kuya GV hanggang 2:30 lang daw yung last batch ng Lubok Floating Restaurant. Medyo dehado na nga kami sa oras na yan dahil 2 PM kami bumaba sa Chocolate Hills tapos around 30 minutes yung travel time papunta dito sa Lubok Floating Restaurant. Alam na namin sa sarili namin na hindi na kami aabot sa call time ng Lubok Floating Restaurant dahil nakarating kami dito around 3 PM na, pero guess what guys, umayo ng everything sa amin dahil kami yung huling sumakay sa bangka at pinagbigyan pa kami. We paid 1,000 pesos each dito guys, pero buffet type naman kasi yung food nila at masarap lahat ng pagkain nila. Hindi nyo kailangan magmadali kumain guys kasi medyo matagal din yung trip na to, maybe around 1 hour kasi mabagal lang din naman yung galaw ng bangka. Next on our list is the Tarsier Sanctuary na hinabol din namin kasi apparently they close at 5 PM at nakarating kami dito ng 4:45. We paid 175 pesos each for this one and we were able to see 4 Tarsiers lang. Sabi kasi nila kuya nila ate dito, hindi na daw nagpakita yung ibang Tarsiers kaya 4 lang yung nakita namin. Last on our list is the man-made forest. Hinuli na talaga namin to guys kasi along the road lang naman siya at wala kayong kailangan bayaran dito. Kailangan nyo lang talaga mag-ingat at maging cautious every time magpipicture kayo dito kasi maraming kotse, motor at bus na dumadaan sa kalsadang ito. For our third day in Bohol, medyo chill day na lang to kasi isa lang naman yung pupuntahan namin sa araw na to. Dito kami pumunta sa Oceanica Resort, formerly known as South Palms Resort, and we plan to stay here for the whole day. Wala itong entrance fee pero kailangan yung bumili ng food sa kanilang restaurant. Libre lang ang mag-swimming sa dagat pero kung gusto nyo rin mag-swimming sa kanilang swimming pool, meron itong bayad na 500 pesos each. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. After spending most of the time at the beach and at the swimming pool, it's finally time for our dinner. For our dinner, 4 lang kaming nag-avail ng kanilang dinner buffet for only 1,288 pesos per person. The food quality is excellent, tapos ang dami pa ng servings nila kaya nakapag-take out pa kami. Pag mag-a-avail pala kayo ng dinner buffet nila, hindi nyo na kailangan magbayad ng 500 pesos each para makagamit ng swimming pool dahil kasama na to sa package nila.
For our fourth and last day, since tanghali na kami nagising, nag-decide kami na sa labas na lang kumain. If you are looking for an affordable and aesthetic restaurant, then you can try Miss. They do have a lot to offer, but in our case, tinry lang kasi namin yung mga drinks nila. I got this mango berry pearl for 245 pesos lang. Okay naman yung lasa niya, pero sana mas naramdaman ko pa yung presence nung berry, tulad nung nasa pangalan ng drink na to. Ang nalalasahan ko lang kasi is yung mango, tas wala yung berry, so parang sana 'di ba mango pearl na lang, hindi na mango berry pearl. Charot. But overall, lahat naman ng drinks na in-order namin was very refreshing. For our lunch, dito na kami nag-decide kumain sa The Original Paengs dahil bawat kanto na lang ata na matitignan namin meron silang branch neto. Para siyang Bohol version ng Andok. Dahil meron pa kami natitirang kaunting free time bago pumunta sa airport, nagpunta naman muna kami dito sa Bohol Bee Farm. Nire-recommend kasi ni RB yung kanilang ice cream at meron din siyang nire-recommend na masarap daw na palaman sa tinapay. Yung cone na ginagamit pala nila dito ay hindi yung typical na wafer cone kundi cassava cone. We highly recommend na i-try nyo yung pesto spread at yung honey spread nila dahil napakasarap talagang ipalaman sa tinapay. Medyo naparami na naman nga yung bili naming lahat ng pasalubong kaya wala kaming nagawa kundi mag-avail ng extra baggage. And once we are all settled, pumunta na kami sa airport dahil yung flight namin is at 7:55 p.m.